Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagtalo-talo ang mga Hudyo. Paanong maibibigay sa atin ng taong ito ang kanyang laman upang kanin natin? Tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan. At muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya. Gayon din naman ang sinumang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain nito'y mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila, bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Capernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Biyernes sa ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. At ilingin natin sa Panginoon ang biyaya at grasya na mabuksan ang ating isipan, maunawaan natin ng lubos kung ano ang ipinapahayag sa atin ni Jesus sa mabuting balita mula kay San Juan. Nakakailang araw na rin tayo na naririnig natin at ngayon mas pinagdidiinan pa ni Jesus na ang kumakain ng kanyang laman, umiinom ng kanyang dugo ay mabubuhay o magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ito naunawaan ng kanyang mga tagapakinig noon. No? Sabi nga, nagtalo-talo ang mga Hudyo kasi ang naisipan nila ay, magiging cannibals ba tayo? Kakainin ba natin yung kanyang laman? Paano yun? No? So, ganun ang pagkaunawa ng mga sinaunang mga tagapakinig ni Kristo at nawa hindi ito mangyari sa atin. Kaya nga lagi natin pinagdidiinan kung gaano kahalaga ang pagdalo sa misa. Hindi lang basta pagdalo sa misa, gaano kahalaga ang makisalo, ang kumain sa misa. Yan nung naalala niyo po, no? Nung lockdown, nung COVID tayo, talagang marami, no? Ang nanabik, marami yung talagang nakakita ng kahalagahan ng pagsisimba, ng misa. Bagamat, no, online lang tayo, sarado lahat ng simbahan, pinagbabawal ang pagtitipon-tipon, pero no, pasalamat tayo, nagkaroon tayo ng online, pero nandun pa din yung kulang. Kasi nga po, hindi tayo nakakakain. Nakakadalo lang tayo, nakakapakinig lang tayo ng misa, pero hindi tayo nakakakain. At ngayon, malaya na tayo ulit, bukas na ulit ang lahat ng simbahan, pero ganun pa rin ba yung ating naging pag-uugali, yung pagwawalang bahala sa misa, yung okay na yan, no? Hindi na ako dadalo sa misa. Nakikita ba talaga natin yung nais na ibigay ng Diyos sa loob ng misa at kung ano talaga yung makukuha natin? Kasi ito ang pinag-uusapan po, no, ay buhay. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. Sa atin ba mga naririto kapag nagsisimba o pag nandito, mulat ba
At sinisikap ba natin na maging bukas ang ating isipan na talagang ito ang katawan ni Kristo, ito ang kanyang dugo. Tunay. Sa atin kasi, sa pananampalatayang Kristiyano, sa atin, nananatili ang kanyang katawan na kung ano man yung pinagsaluhan natin, pag na-consecrate na yung tinapay o alak, ito ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. At yun, nananatili doon sa tabernacle, yun ang katawan ni Kristo. Hindi lang sa oras na tayo po ay naghahati-hati ng tinapay, pagkatapos ng misa, wala na siyang halaga, ordinaryong tinapay na lang. Sa atin po, kahit matapos ang misa, basta na-consecrate yung tinapay, yan ang katawan, dugo ni Kristo. At yun yung magbibigay ng sigla sa atin. Pero tanong ko nga ulit, kamusta po ba kayo kadalasan, Same faces, araw-araw, mga nasa online. Sumisigla ba kayo o ano ba nangyayari? Malungkot, matamlay, mag-isa, So anong naidudulot ng Eucharistia sa buhay mo? Sa buhay ng bawat isa na lagi namang laman ng simbahan. Lagi namang nakakatanggap ng katawan ni Kristo. Pero kamusta ba? Lumalakas ka ba lalo? O kapag may problema, laging unang-una kang bumabagsak? Ano ba pinagkaiba ng kumakain sa misa at ng hindi nakakadalo ng misa? Ano bang pinagkaiba natin? Kasi dapat malaki na ikaw na araw-araw na nakakakain, kailangan mo rin suriin, ano bang nangyayari sa akin? Mayroon bang naidudulot ito sa aking buhay? Nakikita din ba at nararanasan ng mga tao na hindi nagsisimba yung dulot ng Eucharistia sa atin, sa akin? Kasi baka tayo din mismo, ay talagang sarado pa ang isipan. Tayo din mismo ay hindi pa talaga nakakaunawa na totoo ba talagang si Kristo yan? Kaya yung dahilan natin, bakit tayo nagsisimba? Totoo ba talagang nakakakuha tayo ng buhay? O inaakala pa rin natin na ang magbibigay ng buhay sa atin ay ang mga material na bagay na hinihingi natin kay Kristo? E ang binibigay ni Kristo hindi material na bagay. Although, kapag nasa iyo si Kristo, maunawaan mo na kung ano man ang inihingi mo, hindi pala yan talaga ang kailangan mo sa buhay mo. Nawa, Sa araw-araw natin pagdula ng misa, nawa, ilingin natin sa Diyos na mabuksan ang ating mga mata at makita talaga natin na ang tinatanggap natin sa misa ay mismong si Kristo. Si Kristo na nangako na ang sino mang kumain ng aking katawan, uminom ng aking dugo, ay may buhay na walang hanggan. Amen?